Mga ipinagbabawal na lungsod, bakit hindi pinapayagang makapasok ang mga turista? Isipin mong nakatayo ka sa tarangkahan ng lungsod na opisyal na walang daan. Sa mapa'y lumilitaw, ngunit sa totoo'y semento, bakod, gwardya, at bawal pumasok na karatula. May nagsasabing ito'y lihim na base, ang iba'y nagsasabing dinadala ang mga tao doon at hindi na muling nakikita. At oo, hindi pinapayagan ang mga turista hindi dahil sa pera, hindi rin dahil sa pag-ibig. Umiiral ang mga lungsod na ito. Ngayong 2025, dose-dosenang lugar sa mundo ang hindi mo mapapasok nang walang espesyal na pahintulot. Hindi dahil sa gyera, kundi dahil wala ka dapat doon. Ang Nemi, hapon, ay naging simbolo ng katahimikan matapos ang sakuna sa Fukushima. Inilikas noong 2011, bagamat may bukas na lugar, halos imposible ang pagpasok, bawal ang mga dayuhan, at bakod ang lahat. Mataas pa rin ang radiation. Mga abandonadong bahay, kalawangin na sasakyan, at walang lamang eskwelahan. Sa loob, naroon pa ang mga plato sa mesa, damit sa aparador, tila biglang naglaho ang mga tao. Pinapauwi ang mga turista, peligroso ang pagkuha ng video at may panganib ng interogasyon. Doon, tila buhay ang katahimikan. May nagsasabing sadyang iniwan ito bilang simbolo ng takot, ang iba naman, may lihim na pananaliksik daw dito. Paalala ang Nemi, ang mga sakuna ay hindi natatapos sa mga balita lang. Diego Garcia, teritoryo ng Britanya sa Karagatang Indiano. Isang napakaliit na isla sa gitna ng Karagatang Indiano na hindi matatagpuan sa anumang gabay ng mga turista. Formal na pag-aari ng Britanya. Sa praktikal na gamit, isang sikretong-sikreto na base militar ng Estados Unidos. Ang mga lokal, ang mga Chagos-shin, ay ipinatapo noong dekada 70 para sa kaligtasan. Ngayon, mga landas ng eroplano, antena, at bodega na lang ang natitira. Mula sa itaas, mga eroplano at puting simboryo. Walang mga biyahe, walang visa, walang pahintulot. Kahit mga mapa ay itinatago ang sukat nito. Opisyal, isang base para sa pagpapagasolina at intel. Sa di-opisyal, isang sentro ng utos para sa mga operasyon sa gitnang silangan. May bulong na ang mga detenido ng CIA ay ikinulong dito. Ngunit walang patunay dahil walang makakapasok. Taechon, Hilagang Korea. Karamihan ng lungsod sa Hilagang Korea sarado sa dayuhan pero Taechon ay iba. Higit pa sa syudad, isang nuclear site ito na nagbabalat kayong industriya. Tahanan ng isa sa pinakamatandang pasilidad pananaliksik ng Hilagang Korea. May bulong-bulungan ng enrichment dito. Harang ang mga kalsada, bantay sarado ang mga lokal. Ipinapakita ng satellite ang pinalawak na hangar at estrukturang ilalim ng lupa. Ganap na bawal ang dayuhan, maging kaalyado. Sa panlabas, ordinaryong gusali lang. Ngunit gabi, kakaiba ang liwanag nito, umaakyat ang singaw. Posibleng Taechon ang kinaroroonan ng pinakasikretong lab sa mundo. Anumang pagtatangka sa impormasyon ay itinuturing na espionahe. Sa timog kanlurang China, sa Guizhou, may syudad na Jinzhen na opisyal na wala. Nakatala ito bilang saradong pamayanan para sa siyentipiko, ngunit misteryo ang lokasyon. Malabo ang mapa, binago ang satellite images. Paghanap ng dayuhang mananaliksik dito ay nagreresulta sa nawawalang datos o opisyal na pagtanggi. Pinaniniwala ang test site ito para sa surveillance systems at artificial intelligence. Ang pinapayagang makapasok ay lumalagda ng non-disclosure agreements. Pagpuslit ay kulungan ang parusa. Walang social media, post ng litrato, o kausap na tagalabas ang mga lokal. Sabi-sabi, isang dayuhan ang nakahanap ng daan sa Jinzhen at hindi na muling nasalayan. Ozyorsk, Russia. Itinatag noong 1945 bilang Chelyabinsk 40, ang lungsod na ito ay nananatiling isa sa pinakasekreto na lugar sa Russia. Dito binuo ang mga bombang atomika ng Soviet. Noong 1957, nagkaroon ng pagsabog ng basurang nuklear na itinago sa loob ng mga dekada. Ang lugar sa paligid ng Ozyorsk ay kontaminado pa rin. Kinakailangan ng pass para makapasok, kahit para sa mga Ruso. Lubos na ipinagbabawal ang mga dayuhan. Sinasabi ng mga residente na sila ay lumaki sa ibang dimensyon, walang internet, ganap na sensura, at kumpletong kontrol. Hindi angkop ang mga biro tungkol sa mga ghost town. Umiiral ang Ozyorsk, ngunit tila hiwalay sa realidad. Kahit ang Google Maps ay nagpapakita ng malabong bahagi sa halip na mga kalye. Severomorsk, Russia, hindi lang isang syudad, kundi ang punong tanggapan ng Northern Fleet ng Russia. Sarado mula pa noong Cold War.
Maging ang mga lokal ay nabubuhay sa ilalim ng mga espesyal na patakaran, at bawat bisita ay nangangailangan ng pahintulot. Para sa mga dayuhan, ito ay ganap na ipinagbabawal. Opisyal, ito ay isang normal na syudad, may mga paaralan, tindahan, at bahay. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang malaking base militar na may mga submarino at kumpidensyal na pantalan. Ang Google Maps ay nagpapakita lamang ng bahagyang kalsada, ang nalalabi ay blanko. Hindi maaaring magbahagi ng larawan ang mga tauhan. At ang mga nagtangkang pumasok ay naglaho sa mga papeles. Ang Severomorsk ay isang syudad kung saan walang sinumang nakakarating ng hindi sinasadya. Maging ang pag-uusap. Hanko, Finland. Isang maliit na bayan sa daungan na dating popular sa mga mandaragat ay naglaho mula sa mga gabay panturista. Ito ay naging isang pinaghihigpitang sona, mga pagsasanay militar, kakaibang galaw ng kagamitan, pansamantalang harang. Nagsimula ito matapos ang 2022 nang palalimin ng Finland ang ugnayan sa NATO. Ngayon, tanging mga military pass lang ang makakapasok doon. Ang mga kalapit na lugar ay hinaranggan ng konkreto. Hindi maaaring mag-record o magbahagi ng mga video ang mga residente. Maging ang mga lokal na pahayagan ay nananatiling tahimik. Ang natitira na lamang ay mga tsismis tungkol sa mga kargamento ng militar, mga underground tunnel, at mga drone sa himpapawid. Ngunit walang mga turista. Pine Gap, Australia. Sa sentro ng kontinente, malayo sa mga syudad at kalsada, may nakatayong kakaibang puting mga simboryo. Ito ang Pine Gap, isang pinag-isang base ng panaktik ng Estados Unidos at Australia. Ilang taon nang itinanggi ang pag-iral nito. Ngayon, kinikilala na ito subalit may kakaunting detalye lamang. Pagsubaybay sa satellite, pagharang ng datos, pagkontrol sa drone, iilan lamang yan sa misyon nito. Binabantayan ng mga armadong patrol ang lugar. Ang paglapit sa bakod ay nagbubunsod ng agarang tugon. Sinasabi ng ilan na ang base ay lumalalim ng husto sa ilalim ng lupa, na umaabot ng 12 palapag. Ang mga mamamahayag na nagtangkang mag-imbestiga ay biglang nawala ng interes. Ano ang tinatago ng Pine Gap? Walang say-sagot. Norfolk, United Kingdom. Mukhang tipikal na bayan ng Britanya na nasa luntiang burol. Ngunit lumapit ka pa, may kakaiba. Ang Norfolk ang kinaroroonan ng GCHQ, ang ahensya ng Britanya para sa signal intelligence. Malalaking antena, domes, at mga cable sa ilalim ng lupa. Ang bayan ay nililibutan ng pagbabantay, mga camera para sa facial recognition, at motion detectors. Imposibleng makapasok ng walang pahintulot. Maging ang mga lokal ay lumalagdas sa mga non-disclosure agreement. Walang signal ang mga telepono malapit sa ilang gusali. Ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato sa buong zona. Ang mga mamamahayag ay sunod-sunod na tinatanggihan. Iniiwasan ng mga tour company ang bahaging ito ng probinsya. Sinasabi nilang dito ino-coordinate ang surveillance sa Europa at gitnang silangan. Ang eksaktong nangyayari ay napakalihim, kaya kahit ang parlamento ay nakakatanggap lamang ng mga buod. Maran, Iran. Sa hangganan ng Iran at Iraq, kung saan laging may tensyon, naroon ang lungsod ng Maran. Opisyal, isa itong sentro ng probinsya. Sa totoo lang, isa itong kuta ng militar, nakatago sa paningin. Ipinagbabawal ang mga dayuhan. Maging ang mga Iranian ay kailangan ng espesyal na pahintulot. Ang paligid ay binabantayan. Ang mga pasukan ay kontrolado ng militar. Ang mga satellite map ay pinipilipit. Ang mga ruta ay pinepeke. Binabanggit ng mga autoridad ang banta ng terorismo, ngunit ang mga residente ay nagbubulungan tungkol sa mga pagsusulit sa teknolohiya at mga lihim na kampo. Ang mga mamamahayag ay naharap sa banta, pag-aresto, at maging sa deportasyon. Kitt Peak, USA. Nakatayo ang isang tanyag na obserbatoryo sa tuktok ng Kitt Peak, sa disyerto ng Arizona. Ngunit matapos ang 2020, tila nawalan ito ng ilaw. Binakuran ang lugar, sarado ang mga kalsada, kinansela ang mga tour. Opisyal, pagmamantini. Hindi opisyal, may mga bulong-bulungan ng mga istrukturang nasa ilalim ng lupa, kakaibang ingay, at mga sasakyang walang marka. Iniulat ng mga residente ang dumaraming presensya ng militar. Nawawala ang mga litrato mula sa social media. Dati pumupunta ang mga turista para magmasid ng bituin. Ngayon, nakikita nila ang mga karatula ng bawal pumasok. Sabi ng ilan, ang obserbatoryo ay isa lamang takip, nagtatago ng isang bagay na mas malalim. Ang Kitt Peak ay tuluyang nabalot ng anino.
Bundok Aomori, Hapon. Sa hilagang Hapon, sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang isang kakaibang bundok. Paan ng alamat ang Aomori. Ngunit mula 2019, opisyal ng sarado ang pasukan. Sa ilalim ng seguridad ng militar, ipinagbabawal ang turismo, paggawa ng pelikula, pati na rin ang paglalakad. Hinaranggan ang mga daan, pinipigilan ng mga gwardya maging ang mga lokal. Sinasabi nilang may mga ehersisyo militar na nagaganap sa loob na ng maraming taon. Tuwing gabi, may mga kislap na lumilitaw sa langit. Nawawala ang mga ligaw na hayop. May ilang nagtangkang umakyat at pumasok, ngunit nawala. Ang mga surveillance camera, konkretong tore, at signal jammer ay nagmumungkahi ng mas malalim na